Mga ka-DIY, andito nga pala tayo sa kabilang branch pa ng laundry. Ito yung Rohali or Kalsada branch. So makikita nyo dito, ito yung ating 2.5 kilowatt na solar panel. So 500 watts bawat isa nyan, 3 na solar. So 5 kaya 2.5 mga ka-DIY. So ayan siya. So ayan yung end clamp natin and then yung ating railing. So 5 pieces, 500 watts, 3 na solar panel, total of 2.5 kilowatt. So ayan. Ipakita ko naman sa loob yung ating inverter na ginamit dito mga ka-DIY. Bali second hand lang yon so far. Kaya yung ginamit ko ay 500 watts lang kasi yung current natin dapat hindi lumagpas sa 12 amps. So pasok si 500 watts. Yung mga 550 hindi na kasi pasok dun sa inverter na yun mga ka-DIY. So ayan siya. So ayan. So mga ka-DIY, ito yung ating inverter na so far. So ayan, naka-enable yung limiter nito. Ayan. Tapos ito yung ating safety breaker tsaka SPD. Ayan yung laundry shop. Ini-video ko lang te ah. So ayan. So kapag pinatay ko yung isang dryer, bababa siya kasi ililimit niya yung kinakain ng laundry shop. Tapos kapag binuhay ko ulit, tataas ulit yan mga ka-DIY. So ayan. Buhayin ko pa tong isa pang dryer. O ayun, tumaas ulit yan mga ka-DIY. Kasi nga hindi lahat gumagana ngayon, pero tirik yung araw, kailangan meron tayong limiter para makontrol natin yung output natin sa grid, kasi bawal tayo mag-export sa grid mga ka-DIY. So ayan siya, kung meron kayong laundry shop or business na malakas yung konsumo sa maghapon, goods na mag-solar kayo kagaya nito. Ayan. So grid tie setup mga ka-DIY. Para sa solar setup na yan pala mga ka-DIY ni so far na 2.5 kilowatt grid tie setup natin, magkakabit nga pala tayo dyan ng 2-gang Wi-Fi single phase clamp. So ano ba to mga ka-DIY? So ito ay Wi-Fi meter, power meter siya na Wi-Fi, so i-connect natin to sa cellphone. Pero ang kaibahan nito mga ka-DIY, ito ay dual. So 2-gang. Dalawa yung pwede niyang i-measure na current mga ka-DIY or power. Pwede nating ikabit ito doon sa may Meralco side para makita natin ilan na lang yung kinukuha natin sa Meralco, at saka yung isang side naman ng ating city sensor ikakabit natin doon sa output ng ating grid tie inverter. So in effect, makikita natin ilan na lang yung kinukuha natin kay Meralco kapag ginagamit natin si grid tie mga ka-DIY. So ayan, isa-set up natin yan. Madali lang naman yan. Ito, lalagyan nyo lang to ng supply to 20 volts. So i-connect nyo lang din to sa system. And then yung isang sensor, isang sensor, ikakabit nyo lang sa isang leg nung sa Meralco. At yung isa naman ito ay sa isang leg nung sa GTI. So paano yon? Ganito mga ka-DIY. Diba meron tayong meter kay Meralco, yung main natin. Bago pumunta sa mga appliances, ikakabit natin yung isang meter dyan, isang city sensor. Tapos, bago pumunta rin sa load, yung output ng grid tie inverter, doon natin ikakabit din yung isang city sensor. And then, ayun, meron ding 220 volts na input yung ating meter kasi kailangan may reference din siya, tsaka yung power source niya manggagaling dyan mga ka-DIY. So, ayan, iset up natin and then ipakita ko sa inyo ilan yung magiging output natin tsaka paano natin siya makikita sa cellphone mga ka-DIY. So kung interested pala kayong bilhin to, ilalagay ko na lang yung YouTube shopping link niya. So ito ay nagkakahalaga ng, alam ko 500 ata or 600. Ayun, 600 pesos mga ka-DIY. So meron ka ng dalawang power meter. Ang cute niya pa. Tingin ko kasya to dun sa breaker box eh. So try ko na lang ikabit and then ipapakita ko sa inyo mga ka-DIY yung ating reading.
So, ito mga ka-DIY, yung ating tugang na Wi-Fi meter. Nakabit na natin yung supply niya. Kinabit ko yan dito. To 20 volts naman yan, yung galing sa ating SPD. Connected din naman yan sa ating AC. So, ayan, yun yung nagpa-power sa ating Wi-Fi meter. And then yung kanyang city sensor, nakikita nyo, itong circuit 1. Ayan, yan yung kanyang city sensor. Connected sa output ng ating grid tie inverter. And then itong circuit 2, nakikita nyo ba itong red and black na to? Ito yung wire na yan, ayan. Papunta yan doon sa ating metro mga ka-DIY. So ito yun. Ito yung isang meter, ICT sensor ng ating meter mga ka-DIY. So ito yung sa Meralco na side na. Ito limiter yan mga ka-DIY. So ayun yung isa, tapos yung isa nandun sa ating grid tie inverter. Ngayon i-power on na natin siya. Ngayon pala mga ka-DIY ay gabi ha, walang output yung ating solar. So ayan, buhay na siya. Ngayon i-set up natin sa cellphone, i-screen record ko na lang mga ka-DIY. So ganyan na yung setup niya mga ka-DIY ha. Mga ka-DIY, ito na nga pala after gabi ko kasi sinet up yung ating Wi-Fi monitoring. At ngayon, buong maghapon ng Miraculous, ito na yung ating harvest mga ka-DIY. So, pindutin natin to. Makikita nyo pala yan, number 1 yan yung solar. Number 2, yan naman yung sa Meralco. Kung ano yung kinakain pa nung shop, nung laundry, na kinukuha niya sa Meralco mga ka-DIY. Tapos ito naman yung output ng ating grid tie inverter. Ngayon tingnan natin maghapon. So ito yung na-harvest ng ating solar panel. So mula 6 AM ata ito mga ka-DIY. 6 AM hanggang 5 PM. So ayan, naka-harvest naman siya. Ng total ay 7.35 kilowatt hour mga ka-DIY. So makikita nyo yung peak niyan, mga 11 to 1 PM yung pinaka-peak natin. Tapos dito sa bandang hapon, medyo naging maulap na kasi mga ka-DIY, kaya hindi na natin na-maximize. Kumulimlim na naman mga ka-DIY. Pero at least kita nyo, ayan, mula umaga, tataas siya at bababa. Yan yung harvest natin sa solar. At ayan naman yung ating Meralco. So, nag-start kasi yung shop, maaga nag-open yung stop namin mga ka-DIY, 6 AM. So, 6 AM, sumipa kagad yan. And then, nung medyo tumataas na yung liwanag, lumalakas yung harvest ng ating solar, bababa na yan. And then, tumaas na ulit nung medyo humina na yung ating solar harvest mga ka-DIY. So, itong version nga pala na to ng Wi-Fi meter, wala yung combine. Meron kasi yung combine yung dalawa na pwedeng pagpatungin yung graph. Yun na lang yung ililink ko dito sa YouTube Shopping. Ito kasing nabili ko, ibang version mga ka-DIY Wala nung combine. So ayan, hiwalay nga lang siya. Pero at least nakikita pa rin yung harvest. Meron nga palang mag-hi sa inyo mga ka-DIY. Hello mga ka-DIY, subscribe! So baka hindi ka pa nagsasubscribe, subscribe ka na daw, sabi ni Kid DIY. So, legit na legit yung ating solar setup. Legit na legit din yung ating Wi-Fi meter mga ka-DIY. So, siyempre, hindi naman to 100% accurate. Pero at least meron lang akong reference na sure ako, nakaka-harvest ako ng solar. O, ayan mga ka-DIY, 7.35 at 10.4 naman yung sa ating Meralco. Malakas kasi talaga yung konsumo sa shop na yon dahil nga sa mga washing machine at dryer and then yung water pump.
Tapos hanggang 2.4 lang yung kaya kong ilagay na solar panel. Ay 2.5 kasi limited lang ako sa space doon. Kaya ito lang talaga yung ating mga harvest. Pero at least nakakabawas ako. Usually yung average dyan sa laundry shop na yan ay 18 to 20 kilowatt per day. So kung makabawas man ako, sabihin natin makapag-peak ako ng 10 kilowatt per day. 50% na yun mga ka-DIY, goods na. So ayan, yung 7.4 natin, may kulimlim pa yan nung bandang hapon. Tapos hindi pa tama talaga yung location ng solar panel. Wala kasi akong option, limited lang. Kaya medyo hindi siya facing south masyado mga ka-DIY. So expected ko naman na medyo mababa talaga. Pero okay na rin, at least sa ganyang rate, in less than 1 year, mababawi ko na yung puhunan sa setup na to mga ka-DIY. Total cost nga pala ng setup na to ay 35K. Kung makakatipid ako ng 3,000 to 3,500 per month, ROI tayo ng 10 to 11 months mga ka-DIY. So yun lang para sa video na to. Kung gusto nyo pala i-check yung Wi-Fi meter na to, andito yung link sa YouTube Shopping, ilalagay ko dyan. Yung version na mas maganda mga ka-DIY. Kasi ito nga sa akin, wala yung combine magkahiwalay pa. Maganda yung isa, merong combine. Pero bibili rin ako nun, dahil nga iba tong nabili ko pala, bibili rin ako nun, gawan ko ulit ng isa pang video para makita nyo mga ka-DIY. So yun lang para sa video na to. Kung meron pala kayong kilala na interested magpa-setup ng grid tie or any solar setup, hybrid, kontakin nyo lang ako mga ka-DIY, tulungan natin mag-setup. So yun lang, maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.